Nako mga idol, mukhang kailangan pang may patunayan si Keyonte George at baka ang pinakamagandang paraan nito ay ang talunin mismo si LeBron James sa susunod na laban ng Los Angeles Lakers kontra Utah Jazz para tuluyan siyang ma-acknowledge bilang tunay na rising star. Paano ba naman matapos ang panalo ng Lakers laban sa Jazz, sa post-game interview ni LeBron ay natanong siya tungkol sa antas ng laro ni Keyonte George ngayong season. Sa halip na direktang sagutin, pabirong sinabi ni LeBron na siya raw ang maling taong tanungin dahil ang madalas na pinapanood na lang niya ngayon ay YouTube Golf. Isang sagot na tila nag-downplay sa tanong tungkol kay Keyonte. What stands out about the level that Keyonte George is playing at this season? Confidence. Do you think he's at all-star level so far? Oh, I'm the wrong guy to ask that question, champ. I watch YouTube Golf these days, so I'm the wrong guy to ask about that. Pero mga idol, hindi natin pwedeng baliwalain ang ipinapakita ni Keyonte George sa court. Tahimik pero solid ang kanyang performance ngayong season, kung saan nag-average siya ng 23 puntos, 4 na rebounds at 6 na assists kada laro. Ipinapakita nito na kaya niyang bumuhat ng opensa at gumawa ng desisyon para sa kanyang koponan kahit bata pa at hindi pa lubos na napapansin ng mga tao. Sa ganitong sitwasyon, lalong umiinit ang susunod na tapatan ng Lakers at Jazz. Para kay Keyonte George, pwede itong maging statement game, isang pagkakataon para ipakita na ang kanyang husay ay hindi lang basta numero, kundi pang elite na antas na rin. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba kailangan talagang patunayan muna ni Keyonte George ang sarili niya laban kay LeBron para tuluyan siyang kilalanin bilang all-star level player? Samantala, kanina sa naging panalo ng Philadelphia 76ers kontra New York Knicks, isa sa mga pinakamalaking dahilan ng tagumpay nila ay walang iba kundi si Andre Drummond. Kung noon ay kilala siya bilang isang traditional center na dominante sa rebounding, ngayon ay kitang-kita ang pag-evolve ng kanyang laro. Sa season na ito, nagsimula nang magdagdag si Drummond ng 3-point shooting sa kanyang arsenal at malinaw itong ipinakita sa laban kontra Knicks matapos tumira ng 3 sa 4 mula sa 3. Tinapos niya ang laro na may double-double na 14 na puntos at 13 rebounds, patunay na epektibo pa rin siya sa loob habang nagiging banta na rin sa labas. Malaking tulong ang bagong dimensyon na ito sa Sixers dahil nagbibigay ito ng floor spacing lalo na para kina Tyrese Maxey at VJ Edgecombe na kilala sa agresibong pag-atake sa basket. Dahil kay Drummond, mas lumuluwag ang gitna at mas nagiging bukas ang driving lanes ng kanilang mga guards. Kaya napakahalaga ng 36% shooting ni Drummond mula sa 3-point line lalo't madalas na wala si Joel Embiid sa lineup. Sa ganitong setup, mas nagiging balanse at unpredictable ang opensa ng Philadelphia. Kung tutuusin, ito rin sana ang aspeto na magandang ma-develop sa laro ni DeAndre Ayton, na tulad ni Drummond ay hindi rin kilala bilang 3-point shooter. Kapag nadagdagan ng ganitong kakayahan ang mga big man, mas nagiging modern at mas mahirap depensahan ang isang koponan. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa shooting ngayon ni Andre Drummond? At sa tingin nyo ba tuloy-tuloy na ang bagong anyo ng kanyang laro? Samantala, sa isang podcast na dinaluhan ni Carmelo Anthony at Shaquille O'Neal, may isang pahayag si Shaq na tiyak na hindi magugustuhan ng ilang Lakers fans lalo na ng mga tagahanga ni Luka Doncic. Ayon kay Shaq, matagal daw niyang minamaliit si Luka pero nagbago ang pananaw niya nang mapanood niya ito ng live. Hindi raw niya maintindihan kung bakit walang makapigil kay Luka sa loob ng court kahit wala naman umano itong elite speed, matinding talon o sobrang athletic na galaw, pero tuloy-tuloy pa rin ang pagwasak niya sa depensa ng kahit sinong kalaban. I used to hate on Luka for the most, and then I seen him play live. I know he's really that good, but how come people can't stop him? He's not really Game evolved. no, but he's not really fast. He don't have a lot of lift, but he be busting everybody up. May punto marahil si Shaq sa sinasabi niya tungkol sa kawalan ng mga katangiang karaniwang hinahanap sa isang dominanteng superstar. Sa unang tingin, mukhang madali lang bantayan si Luka, pero sa aktual na laro, doon lalabas ang tunay na problema. Ang pace control ni Luka, yung biglang bibilis, biglang babagal, ang siyang nagpapalito sa mga depensa. Dagdag pa rito ang dami ng galaw niya mula sa step backs, fakes, hanggang sa mga tira at pasa kahit nasa alanganin na posisyon. Kahit akala mo patay na ang play, nakakagawa pa rin siya ng tamang desisyon. Hindi na rin ito basta opinion lang dahil ngayong season, mala MVP ang ipinapakitang laro ni Luka. Nag-average siya ng 35 puntos, 8 rebounds, 9 na assists at 1 steal per game. Mga numerong nagpapakita kung gaano siya kakompleto at kahirap pigilan. Kaya kahit hindi siya mukhang dominanteng atleta sa panlabas, ang basketball IQ at control niya sa laro ang tunay na sandata. Kayo mga idol, sang-ayon ba kayo sa mga sinabi ni Shaq tungkol kay Luka o sa tingin nyo may kulang pa siyang binanggit kung bakit halos imposible talaga siyang bantayan? Dominant in that second quarter. Another look at Luka utilizing the screen and shot.